Alam mo ba ang alamat ng isang lalaking takot na takot pati ang mga aswang? Isang leader, isang ama, at isang mamamatay tao raw. Pero sino nga ba talaga si Teniente Gimo? Alamat lang ba siya? O isa siyang totoong halimaw sa anyong tao? Ako si Dr. Elias Salazar, isang mananaliksik ng mga kwentong bayan at kasaysayan, at ito ang aking pagsisiyasat sa kasong bumalot sa San Miguel, Iloilo, ang bayan ni Teniente Gimo. Bago tayo tumungo sa ating kwento, maaari bang i-like mo ang video? I-share ito sa mga kaibigan mo na mahilig makinig sa mga kwentong misteryo at katatakutan. Mag-comment ka na rin ng mga karanasan mong hindi mo maipaliwanag. At mag-subscribe ka sa ating channel para sa mga susunod pa nating mga kwento at dokumentaryo. Ito ang kwento ni Teniente Gimo. Unang kabanata. Ang simula ng paghahanap. Ako si Dr. Elias Salazar, at sa loob ng 20 taon kong pag-aaral ng mga alamat at kasaysayan ng Pilipinas, walang kwentong naging kasing misteryo para sa akin tulad ng kay Teniente Gimo. Hindi dahil sa kakaibang mga detalye ng alamat. Marami na akong narinig na mas nakakatakot pa dito, kundi dahil sa mga taong nagsasalita tungkol dito. Sa tuwing binabanggit ko ang pangalang Gimo sa mga pakikipanayam ko sa iba't ibang lalawigan ng Visayas, parang may nakakita ng multo ang mga ekspresyon ng mga kausap ko. Hindi takot na gawa ng katang-isip, kundi takot na galing sa mga naranasan nilang hindi nila maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nakatanggap ako ng liham mula sa isang dating estudyante ko sa University of the Philippines, si Maria Santos, na ngayon ay isang anthropologist na nakatira sa Iloilo. Sulat niya sa akin, "Prof, may kwento ako na kailangan ninyong marinig. Hindi ito basta alamat. May mga tao dito na nagsasabi na totoo ang lahat." Kaya naman, isang Lunes ng Abril, nagtungo ako sa San Miguel, Iloilo. 5 oras akong naglakbay mula sa Maynila, at sa buong biyahe, hindi ko maalis sa isip ko ang mga salitang narinig ko sa mga nakaraang pananaliksik ko tungkol kay Gimo. Siya ang dahilan kung bakit hindi na kami lumalabas kapag gabi, sabi ng isang matandang babae sa Bacolod. Kahit mga aswang, takot sa kanya, bulong ng isang tricycle driver sa Iloilo City. Ang mga bata namin, kapag pasaway, sinasabi namin na kukunin sila ni Teniente Gimo. Kwento ng isang lola sa Capiz. Pagdating ko sa San Miguel, una kong napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi yung peaceful na katahimikan, kundi yung parang may tinatagong lihim na klase ng tahimik. Ang mga tao ay nakangiti at magalang, pero may kakaibang pag-iwas sa mata kapag nagtanong ako tungkol kay Gimo. Sa unang araw ko, nakahanap ako ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena. Siya raw ang pinakamahusay na tagapagsalaysay ng mga alamat sa kanilang bayan. Nakita ko siya sa harap ng simbahan, nagbebenta ng mga sampagita. "Aling Nena, pwede po bang makausap kayo tungkol kay Teniente Gimo?" Tanong ko. Biglang tumigil siya sa pagsasalansan ng mga bulaklak. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang sinusukat kung maaari ba akong pagkatiwalaan.
Bakit mo naman gustong malaman ang tungkol sa kanya, anak? Tanong niya. Mananaliksik po ako, Aling Nena. Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa kanya o alamat lang talaga. Tumawa siya ng mahina pero hindi yung masayang tawa. May halong pait doon. Alamat? Ulit niya. Anak, ang mga alamat ay ginagawa para limutin ang katotohanan. Pero sa kaso ni Gimo, tumigil siya at bumuntong hininga. Hindi mo ba narinig? Pati mga aswang ayaw makasalamuha sa kanya. Naupo ako sa tabi niya sa sement na hagdan ng simbahan. Anong ibig ninyong sabihin, Aling Nena? Noong bata pa ako, mga taong 1,940 may kilala akong mga matandang tao na nagsasabi na nakita nila si Gimo ng personal. Hindi siya basta aswang na kumakain ng tao dahil sa kalikasan niya. Mas masama pa raw siya doon. Mas masama pa sa aswang? Hindi ko mapigilang magtanong. Oo, anak. Ang aswang kumakain dahil ganoon ang kalikasan nila. Pero si Gimo, nag-sign of the cross siya. Siya ay naging halimaw dahil sa sarili niyang pagpili. Doon ko naramdaman ang unang patak ng takot sa aking puso. Hindi dahil sa sinabi ni Aling Nena, kundi dahil sa paraan kung paano niya ito sinabi. Parang hindi siya nagkukwento ng alamat, kundi nagbabalita ng isang masamang pangyayari na nangyari kahapon lang. Maari po bang ikwento ninyo sa akin ang buong alamat? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid para bang sinisiguro na walang nakikinig. Dito sa harap ng simbahan? Hindi, anak. Pero kung tunay mong gustong malaman, bumalik ka mamayang gabi sa bahay ko. Pero babala ko sa iyo. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang iba't ibang alamat, nakakatulog ka pa rin pagkatapos marinig. Pero ang kay Gimo, pag narinig mo na, hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Habang naglalakad ako pabalik sa aking tirahan sa isang maliit na inn, naisip ko kung tama ba ang ginagawa ko. 20 taon na akong nagsasaliksik ng mga alamat. Pero hindi ko pa naranasan ang ganoong klaseng babala. Parang hindi na ito ordinary na research project. Parang may nagigiit sa akin na tigilan ko na ang lahat. Pero ang curiosity ko ay mas malakas pa sa takot ko. Kaya naman, pagdating mismo ng gabi, nagtungo ako sa bahay ni Aling Nena. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, i-like mo naman ang video at mag-subscribe ka sa channel. Ikalawang kabanata. Ang gabing may nawalang estudyante. Ang bahay ni Aling Nena ay isang dating wooden house na napapaligiran ng mga mataas na puno ng mangga at niyog. Nang makarating ako doon, nakita ko siyang naghihintay sa akin sa may pinto. May hawak na kandilang naniningit sa hangin. "Pasok ka, anak," sabi niya. "Maghanda ka na. Ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahihinang puso." Umupo kami sa isang mahabang wooden table na may 3 kandila sa gitna. Sa pagkakaliwanag ng mga kandila, mas nakikita ko ang mababang mukha ni Aling Nena. May mga ugat na parang mapa ng mga naranasan niyang kalungkutan. Ang pinakasikat na kwento tungkol kay Teniente Gimo, nagsimula niya, ay nangyari noong taong 1947. May isang estudyanteng babae mula sa Capiz na nagpupunta sa Iloilo para sa pag-aaral. Pangalan niya ay Rosa. Huminto siya at tumungga muna ng tubig.
Si Rosa ay napakaganda, maputi, mataas at matulungin. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagmamahal sa kanya. Pero sa kasamaang palad, naging dahilan din ito ng kanyang pagkamatay. Paano nakarating si Rosa kay Teniente Gimo? Tanong ko. Ang sabi-sabi, nakita siya ni Gimo sa merkado ng San Miguel. Nag-shopping siya ng mga pagkain kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkakita ni Gimo sa kanya, hindi na niya maalis sa isip ang mukha ng dalaga. Ang mga mata ni Aling Nena ay naging malabo, parang nakikita niya ang mga pangyayaring ikinikwento niya. Sumunod si Gimo kay Rosa hanggang sa nalaman niya kung saan ito nakatira. Tapos, nagplano siya ng isang masasamang balak. Anong balak? Tanong ko, kahit na may parte sa akin na ayaw nang malaman. Ginawa ni Gimo ang ginagawa niya sa lahat ng kanyang mga biktima. Naging sobrang galang at mabait siya kay Rosa. Nagpadala siya ng mga pagkain sa boarding house niya, mga bulaklak at mga liham. Akala ni Rosa, may nagiging manliligaw siya na matino. Tumigil si Aling Nena at nagsindi ng sigarilyo. Sa mga usok na lumabas sa kanyang bibig, parang nakikita ko ang mga larawan ng mga pangyayaring ikinikwento niya. Makalipas ang ilang linggo, nayaya ni Gimo si Rosa na kumain sa kanyang bahay sa gitna ng kagubatan. Sabi niya, may handaan sila para sa kaarawan ng kanyang anak. Dahil mabait si Rosa, pumayag siya. Hindi ba siya nagduda? Tanong ko. Bakit siya magdududa? Ang mga tao noong panahon yun, mas trusting. Hindi pa uso ang mga masasamang balita na naririnig natin ngayon. At si Gimo ay kilala sa lugar na yan bilang isang respetadong tao. Tiniente siya, leader ng komunidad. Nagsimula na akong makaramdam ng kaba habang nakikinig sa kwento. Kaya naman, isang Sabadong gabi, pumunta si Rosa sa bahay ni Gimo. Ang nakita niya dun ay isang malaking bahay na puno ng mga tao. May mga musiko, may mga nagsasayaw, at may masarap na pagkain sa mesa. Mukhang totoo nga ang celebration, komento ko. Oo, yun ang akala ni Rosa. Kaya naman, sumali siya sa handaan. Kumain siya ng mga pagkaing inihanda. Pero habang kumakain siya, may napansin siyang kakaiba. Ano yun? Ang sabaw na inihain sa kanya ay lasang kakaiba. Hindi siya sigurado kung anong lasa, pero may metallic na hint. At ang karne ay sobrang lambot na parang hindi galing sa baboy o baka. Nagsimula ng tumunog ang mga kuliglig sa labas na mas nagpaduling sa nakakatakot na atmosfera ng kwento. Pero ang pinaka nakakakilabot na napansin ni Rosa, patuloy ni Aling Nena, ay ang mga mata ng mga tao sa handaan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, hindi sa masayang paraan, kundi sa parang gutom na paraan. Gutom? Oo, anak. Parang nakikita nila si Rosa hindi bilang bisita, kundi bilang pagkain. Napalunok ako. Ano ang nangyari kay Rosa? Habang kumakain siya, narinig niya ang usapan sa kabilang mesa. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa ritual na gagawin nila pagkatapos ng handaan. At doon niya narinig ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay. Anong mga salita? Ang dugo niya ay napakaganda, sabi ng isang babae. Sigurado akong mas matamis
kaysa sa huli nating kinain. Oo, tugon ni Gimo. At dahil dalaga pa siya, mas magiging malakas ang aming ritual. Huminto si Aling Nena at tumingin sa akin. Doon napagtanto ni Rosa na hindi celebration ang handaan, kundi preparation para sa kanyang kamatayan. Naramdaman kong nangingitim ang paligid namin kahit na may mga kandila sa mesa. Kaya naman, nag-excuse si Rosa na pupunta sa banyo. Pero sa halip na pumunta sa banyo, tumakbo siya palayo sa bahay. Tumakbo siya ng mabilis kahit na hindi niya alam ang daan pabalik sa bayan. Nakatakbo siya? Oo. Pero hindi siya nakatakas ng walang problema. Narinig ni Gimo ang kanyang pagtakbo, kaya naman hinabol siya ng mga kasama niya. Habang tumatakbo si Rosa sa kagubatan, narinig niya ang mga sigaw sa likod niya. "Rosa, bumalik ka dito!" sigaw ni Gimo. "Hindi pa namin tapos ang handaan." Mga sena. Pero ang mas nakakatakot na narinig ni Rosa ay ang mga tunog na hindi galing sa tao. Mga tunog na parang galing sa mga hayop na gutom o mga nilalang na hindi niya nakita dati. Ano ang nangyari sa kanya? Ayon sa alamat, nakarating si Rosa sa isang maliit na barangay sa madaling araw. Nakita siya ng mga tao dun na puno ng galos, basang-basa, at halos hindi na makausap dahil sa takot. Ang tanging nasabi niya ay, "Si Teniente Gimo, hindi siya tao, hindi siya tao." Nagsalita ba siya tungkol sa mga detalye? Hindi na siya nakapagkwento pa pagkatapos ng gabing yun na wala na si Rosa. Ang iba ay nagsasabi na bumalik siya sa kapis at hindi na nagsalita tungkol sa nangyari. Ang iba naman ay nagsasabi na tumigil si Aling Nena. Na nakita siya ng mga tao ulit sa bahay ni Gimo, pero hindi na bilang bisita, kundi bilang isa sa mga kasama niya sa mga ritual. Naramdaman kong nag-shiver ang balat ko. Ibig sabihin, naging parte na siya ng grupo ni Gimo. Ayon sa iba, oo. Pero ang totoo, hindi na namin malalaman. Ang naalam lang namin ay simula nun, kumalat na ang alamat ni Teniente Gimo sa buong Iloilo, Capiz at ibang mga lugar sa Visayas. At totoong naging takot na ang mga tao sa kanya. Hindi lang takot, anak. Sobrang takot. Hanggang sa mga aswang na naninirahan sa mga kagubatan ay umiwas sa teritoryo ni Gimo. Ang sabi nila, may nakita silang mga bagay sa bahay ni Gimo na mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang mga ginagawa. Nakita ko sa mga mata ni Aling Nena ang seryosong takot habang nagsasalita siya. Hindi ito yung takot na galing sa imagination, kundi yung takot na galing sa mga narinig niya mula sa mga taong nakasaksi sa mga pangyayari. Pero Aling Nena, tanong ko, iba-iba naman siguro ang mga bersyon ng kwentong ito. Depende sa nagsasalaysay? Oo, anak. Ang iba ay nagsasabi na si Rosa ay namatay sa kagubatan. Ang iba naman ay nagsasabi na naging aswang din siya. Pero lahat ng bersyon ay may isang common na tema. Ano yun? Na si Teniente Gimo ay hindi basta aswang. Siya ay isang tao na naging halimaw dahil sa sarili niyang pagpili. At yun ang ginagawa niya sa lahat ng kanyang mga biktima. Ginagawa niya silang katulad niya.
Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. Ikatlong kabanata, Mga Saksi ng Katahimikan. Kinabukasan, nagtungo ako sa Municipal Library ng San Miguel para hanapin ang mga official records tungkol kay Teniente Guimo. Kung totoo man ang mga kwento, dapat may traces sa mga dokumentong panggobyerno. Sa library, nakilala ko si Mang Arturo, isang 75 taong gulang na retired teacher na naging unofficial historian ng bayan. Nang banggitin ko ang pangalan ni Guimo, nakita ko ang parehong reaksyon, yung kakaibang katahimikan. "Ah, si Guimo," sabi niya ng mabagal. "Ikaw na ang pangatlong tao ngayong taon na nagtanong tungkol sa kanya." "May iba pa palang nagtanong?" tanong ko. "Oo, may journalist mula sa Manila noong Enero at may isang documentary filmmaker noong Marso. Pero lahat sila ay umalis nang hindi kumpleto ang kanilang research." "Bakit naman?" Tumingin siya sa akin ng matagal. "Magtanong ka kay Aling Doray. Siya ang huling buhay na may direct connection kay Guimo." Naghanap ako kay Aling Doray sa address na binigay ni Mang Arturo. Nakita ko siyang nag-aalaga ng mga manok sa likod ng kanyang bahay. Matanda na siya, siguro nasa 80 na, pero matalim pa rin ang kanyang mga mata. "Aling Doray," tawag ko sa kanya. "Si Dr. Salazar po. Gusto ko sanang magtanong tungkol kay Teniente Guimo." Hindi siya sumagot agad. Patuloy lang siyang nagpakain sa mga manok habang ako ay naghihintay. "Bakit mo gusto malaman ang tungkol sa kanya?" tanong niya sa wakas. "Research Point Zero. Gustong malaman kung totoo ba ang mga alamat tungkol sa kanya." Tumawa siya ng mahina. "Research? Anak, ang iba't ibang research ay tungkol sa mga pangyayaring tapos na. Pero sa kaso ni Guimo," tumingin siya sa akin. "Hindi pa tapos ang kanyang kwento." "Ano po ang ibig ninyong sabihin? Uupo ka ba kung ikukwento ko sa iyo ang totoo?" tanong niya. Tumango ako at umupo sa isang plastic chair sa tabi niya. Noong 1945, ako ay 18 taong gulang pa lang. May kapatid ako na lalaki na pangalan ay Eduardo. Siya ay 20 taong gulang at yun ang panahon na naging usapan sa aming lugar, si Teniente Guimo. Ano ang nangyari kay Eduardo? Isang gabi, hindi siya umuwi. Nag-alala kami ng mga magulang ko, kaya naghahanap kami sa kanya sa buong bayan. Ang huli naming nalaman ay nakita siya ng mga tao na papunta sa direksyon ng bahay ni Guimo. Tumigil siya at nag-sign of the cross. Kinabukasan, pumunta kami sa bahay ni Guimo para hanapin si Eduardo. Pero ang sinabi ni Guimo sa amin ay hindi raw niya nakita ang kapatid ko. Sabi niya, baka nagpunta raw sa ibang lugar. Naniniwala ba kayo sa kanya? Sa simula, oo, kasi respetado si Guimo sa aming lugar. Pero pagdaan ng mga araw at hindi pa rin umuuwi si Eduardo, nagsimula kaming mag-doubt. Ano ang ginawa ninyo? Bumalik kami sa kanyang bahay, kasama ang iba naming mga kapitbahay. Pero ang nakita namin dun ay huminto siya. Ano ang nakita ninyo? Nakita namin si Eduardo, pero hindi siya yung Eduardo na kilala namin. Sobrang payat niya at parang wala na siyang buhay sa mga mata. Nakatayo siya sa tabi ni Guimo, pero hindi siya sumasagot kahit tawagin namin.
Naramdaman kong nagkakasilaw ang mga mata ko habang nakikinig sa kwento. Sinabi namin kay Gimo na gusto naming makausap si Eduardo. Pero sabi ni Gimo, okay lang si Eduardo dito. Siya ay napagdesisyon na manatili sa amin. Hindi ninyo pinilit? Sinubukan namin pero si Eduardo mismo ang nagsabi sa amin na ayaw na niyang umuwi. Ang boses niya ay parang hindi na siya, pero mukha niya ay siya pa rin. Kaya naman, napilitan kaming umuwi. Nakita ninyo pa ba siya pagkatapos nun? Oo, pero hindi na siya yung dati. Nakita ko siya sa merkado minsan, kasama si Gimo. Hindi siya nakatingin sa akin, pero naramdaman ko na may kakaiba na sa kanya. Parang hindi na siya yung Eduardo na kapatid ko. Nagtanong ako sa mga municipal archives tungkol sa mga nawawalang tao noong dekada ng 1940. Nakita ko na may mga ulat nga tungkol sa mga taong biglaang nawala, pero walang konkretong koneksyon kay Gimo sa mga official records. Pero ang mas nakakainteresante ay ang mga patunay na nakita ko sa mga church records. May mga prayers na naka-record para sa mga lost souls at mga people taken by evil. Ang mga petsa ay consistent sa mga kwentong narinig ko. Nang bumalik ako kay Mang Arturo para itanong ang mga nakita ko siya na nag-aayos ng mga lumang dokumento. Mang Arturo, tawag ko sa kanya. Nakita ko sa mga records na may mga nawawalang tao nga noong dekada ng 1940. Pero bakit walang direktang kaso laban kay Gimo? Huminto siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Anak, noong panahon na yun, iba ang sistema ng justice. Hindi gaya ngayon na may mga advanced na investigation. At higit sa lahat, tumigil siya. Ano po? Takot ang mga tao na magsampa ng kaso. Hindi dahil sa walang ebidensya, kundi dahil sa mga nangyayari sa mga taong sumusubok na mag-complain laban kay Gimo. Anong nangyayari sa kanila? Nagiging katulad nila ng mga nawawalang tao. Nagiging parte ng grupo ni Gimo. Sa gabi na yun, habang ako ay nasa aking kwarto sa inn, hindi ako makatulog. Ang mga kwentong narinig ko ay hindi palalampasin lang sa isip. May pattern na nakikita ko sa lahat ng mga testimonies. Una, lahat ng mga biktima ay naging parte ng grupo ni Gimo pagkatapos nilang mawala. Pangalawa, ang mga taong sumusubok na mag-investigate ay nagiging missing din o kaya naman ay nagiging converted sa grupo ni Gimo. Pangatlo, ang mga official records ay tila sinasadyang binubura o hindi kinokompleto. Nagsimula kong mag-isip, baka hindi ito alamat, kundi collective trauma na naging myth para maprotektahan ng mga tao mula sa katotohanan? O baka naman, ang katotohanan ay mas nakakatakot pa sa alamat? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na. Ika-4 na kabanata, ang bahay ni Gimo. Sa ika-4 na araw ng aking pamamalagi sa San Miguel, nakausap ko si Mang Totoy, isang tricycle driver na naging familiar na sa akin dahil siya ang naghahatid sundo sa akin sa mga interviews ko. Doc, sabi niya habang nagmamaneho, kung gusto mong makita ang bahay ni Gimo, pwede kitang dalhin dun. Nandun pa ba ang bahay niya? Tanong ko. Oo, Doc.
pero abandonado na. Walang nakatira dun simula pa noong 1950. Ang mga tao ay ayaw na pumasok sa lugar na yon. Bakit? Sabi nila, may mga naririnig dun na mga tunog na hindi normal at ang mga hayop ay ayaw lumapit sa lugar na yon. Napag-isip ako, ang pagpunta sa bahay ni Gimo ay maaaring magbigay sa akin ng mga physical evidence na maaaring hindi ko makita sa mga interviews lang. Sige, Mang Totoy, dalhin mo ako dun. Naglakbay kami ng mga 30 minuto mula sa town proper. Ang daan ay nagiging mas makitid habang papasok kami sa kagubatan. Ang mga puno ay nagiging mas malalagkit at ang hangin ay nagiging mas malamig. "Dito na, Doc!" sabi ni Mang Totoy nang makarating kami sa isang malaking clearing. Yun na ang bahay ni Gimo. Hindi ako nakapagsalita nang makita ko ang bahay. Ito ay isang malaking wooden structure na parang mansion, pero napakadamit na. Ang mga parte ng bubong ay nahuhulog na at ang mga bintana ay nakatakpan ng mga boards. Pero kahit na abandonado na, nakikita mo pa rin ang dati nitong grandeur. "Hindi ka ba sasamahan, Mang Totoy?" tanong ko. "Pasensya na, Doc. Hindi ako pumasok sa lugar na yon. Maghihintay ako dito sa labas." "Pero, Doc," tumingin siya sa akin ng seryoso. "Huwag mong galawin ang mga gamit dun at huwag kang magtatagal." Naglakad ako papunta sa bahay. Ang mga hakbang ko ay tumutunog sa mga tuyong dahon sa sahig. Nang makarating ako sa pinto, nakita ko na may isang wooden sign na nakakabit sa pinto. "Bawal pumasok, property of Gimo family." Itinulak ko ang pinto at bumukas ito ng mabagal, kasama ang isang malakas na tunog na parang hindi nabubuksan ng mahabang panahon. Ang loob ng bahay ay sobrang dilim, kaya ginagamit ko ang flashlight na dala ko. Ang unang napansin ko ay ang mga antique furniture na nakatakip ng mga makakapal na dust. May mga mesa, mga upuan, at mga cabinet na mukha namang mamahalin noong araw. Naglakad ako sa living room at nakita ko ang mga litrato sa mga pader. Ang mga mukha sa mga larawan ay nakatingin sa akin at kahit na litrato lang, parang may life pa rin ang mga mata nila. Nakita ko ang litrato ng isang lalaki na siguro ay si Gimo, mataas, matangkad, at may mga mata na parang nakakasukob sa kaluluwa mo. Habang naglilibot ako sa bahay, napansin ko na may isang silid na nakalock. Ang pinto ay mas matibay kaysa sa iba at may mga metal na padlock na nakakabit dito. Sinubukan kong buksan pero hindi ko kaya. Pero habang nakatayo ako sa harap ng locked door, narinig ko ang isang tunog na galing sa loob ng silid. Parang may umiiyak na babae. "Hello?" tawag ko. "May tao ba dyan?" Tumigil ang iyak, pero nakita ko na may dumadaan na anino sa ilalim ng pinto. Bigla akong nakarinig ng mga yabag na papalapit sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa may entrance ng living room. "Sino ka?" tanong niya. Ako po si Dr. Salazar. Nagre-research po ako tungkol kay Teniente Gimo. Kayo po ba ay..." "Ako si Ka Elias," sabi niya. "Apo ni Teniente Gimo." Napakagulat ko. Hindi ko in-expect na may apo pa palang buhay si Gimo. "Ka Elias, pwede po bang makausap kayo tungkol sa inyong lolo?" Tumingin siya sa akin ng matagal.
Ang lahat ng nakikita at ang lahat ng nakakarating dito ay may hinahanap. Patuloy ni Ka Elias. Ikaw, ano ang hinahanap mo? Ang katotohanan po tungkol sa alamat ni Teniente Gimo. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Katotohanan? Anak, ang katotohanan ay hindi palaging maganda. Minsan mas mabuti pang manatili na lang itong alamat. Pero Ka Elias, maraming tao ang nagsasabi na naaswang siya, na kumakain siya ng tao, na halimaw siya. Putol niya sa akin, lahat ng yan ay gawa-gawa lang ng mga taong galit sa aming pamilya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang galit at pait na nakatago sa loob ng maraming taon. Ang totoo, patuloy niya, si Lolo Gimo ay isang respetadong leader ng komunidad. Siya ay nagtutulungan sa mga mahihirap, nagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay, at nag-aalaga sa mga orphan na walang magulang. Pero bakit naman may mga kwentong ganyan tungkol sa kanya? Dahil sa inggit, anak. Maraming tao ang naiinggit sa kapangyarihan at yaman ni Lolo Gimo. Kaya naman ginawan nila ng masasamang kwento para sirain ang kanyang pangalan. Habang nagsasalita si Ka Elias, napansin ko na ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin ng diretsyo. Parang may tinatago siya. Ka Elias, tanong ko, pwede po bang makita ang loob ng silid na nakalak? Bigla siyang naging tense. Bakit mo gusto makita yun? Research point. Baka may mga documents o gamit dun ni Teniente Gimo na makakatulong sa aking pag-aaral. Nag-isip siya ng matagal. Bumalik ka bukas ng umaga. May ipapakita ako sa iyo na magbabago sa lahat ng akala mo tungkol sa aming pamilya. Nang lumabas ako ng bahay, nakita ko si Mang Totoy na nag-aantay sa akin sa tricycle. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Doc, matagal ka nang nasa loob. Nakita mo ba si Ka Elias? Oo, nakausap ko siya. Kilala mo ba siya? Oo, Doc. Siya ang huling natitira sa pamilya Gimo. Pero Doc, huminto siya. Maging ingat ka sa kanya. May mga nagsasabi na siya rin ay hindi normal. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi nila, simula noong namatay si Teniente Gimo, noong 1952, si Ka Elias ang naging tagapag-alaga ng mga lihim ng kanilang pamilya at ang mga taong nakakausap siya ng masyadong malalim. Hindi niya natapos ang sinasabi niya. Ano ang nangyayari sa kanila? Nagiging parte na rin sila ng mga lihim na yon, Doc. Habang pabalik kami sa bayan, hindi ko maalis sa isip ko ang mga salitang sinabi ni Ka Elias. Totoo ba na gawa-gawa lang ang mga alamat tungkol kay Gimo? O may mas malalim pang katotohanan na hindi pa nasasabi? Ang nakakaalarma sa akin ay ang pakiramdam na may nakabantay sa akin habang nasa bahay ni Gimo. Hindi si Ka Elias, kundi parang may ibang presensya na nakamasid sa lahat ng ginagawa ko. At ang locked room na may umiiyak na babae, sino ang nasa loob nun? At bakit ayaw ipakita ni Ka Elias sa akin? Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. 5 kabanata. Ang katotohanang ayaw malaman. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Gimo ng mag-umaga.
nakita ko si Ka Elias na naghihintay sa akin sa may pinto. May hawak na isang laking wooden box. "Pasok," sabi niya. "Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi pa nakita ng kahit sino." Pumasok kami sa loob ng bahay at umupo sa isang malaking mesa sa dining room. Inilapag niya ang kahoy na kahon sa mesa at binuksan ito ng dahan-dahan. "Ito," sabi niya, "ang mga personal na gamit ni Lolo Gimo na hindi ko pa naipakita sa kahit sino." Nakita ko sa loob ng box ang mga lumang dokumento, mga litrato, at isang leather-bound na diary. Kinuha ni Ka Elias ang diary at ibinigay sa akin. "Basahin mo," sabi niya. "Dito mo mababasa ang totoo tungkol kay Teniente Gimo." Binuksan ko ang diary. Ang mga pahina ay dilaw na dahil sa edad, pero malinaw pa ring mababasa ang mga nakasulat. Nagsimula akong magbasa. Enero 15, 1947. Nakita ko ngayong araw ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Ang pangalan niya ay Rosa at galing siya sa Capiz. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang attraction ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Enero 22, 1947. Sinundan ko si Rosa sa merkado. Napansin kong hindi lang ako ang nakakapansin sa kanyang kagandahan. Maraming mga lalaki ang nakatingin sa kanya. Nakakaramdam ako ng selyo na hindi ko naranasan dati. Pebrero 5, 1947. Nagpadala ako ng pagkain kay Rosa sa kanyang boarding house. Tumanggap naman siya at naging magalang, pero nakita ko sa kanyang mga mata na may takot. Bakit kaya? Habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa, napansin ko na ang mga entry ay nagiging mas disturbing. Pebrero 20, 1947. Hindi ko na makontrol ang aking nararamdaman para kay Rosa. Ang kagandahan niya ay parang nakakaakit sa akin sa isang paraan na hindi natural. Minsan, nananaginip ako na kinakain ko siya. Hindi literal, pero parang gusto kong maging bahagi ako ng kanyang essence. Marzo Diaz, 1947. Nalaman ko kung paano gawin ang ritual na itinuro sa akin ng mga ninuno ko. Ang dugo ng mga dalaga ay may kakaibang lakas na pwedeng gamitin para sa pagkakaroon ng immortality. Pero dapat fresh at dapat willing ang biktima. Natigil ako sa pagbabasa. Ka Elias, ano itong sinasabi sa diary na ito? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Patunayan ko sa iyo na hindi aswang si Lolo Gimo. Siya ay isang tao na nagtutuklas ng mga ancient rituals para sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Pero, ritual na gumagamit ng dugo ng mga tao? Oo, pero hindi siya kumakain ng mga tao gaya ng ginagawa ng mga aswang. Ginagamit niya lang ang kanilang dugo para sa seremonya. Naramdaman kong nananginginig ang mga kamay ko habang hawak ang diary. Ka Elias, ibig sabihin, totoo ang mga kwento tungkol kay Rosa. Basahin mo pa, sabi niya. Marso 25, 1947. Nayaya ko si Rosa na pumunta sa bahay namin para sa handaan. Ang totoo, walang handaan.
Ang mga taong makikita niya ay mga taong naging parte na ng aming grupo. Sila ay mga dating biktima na naging followers ko pagkatapos ng ritual. Marso 26, 1947. Ang ritual kay Rosa ay naging successful. Ang kanyang dugo ay napakaganda at napakalakas. Pero may nangyari na hindi ko in-expect. Hindi siya namatay pagkatapos ng ritual. Naging isa siya sa aming grupo, pero may nawala sa kanyang personalidad. Parang naging shell na lang siya ng dati niyang sarili. Abril 15, 1947. Napagtanto ko na ang ritual ay hindi lang nagbibigay ng mahabang buhay. Nagbibigay din ito ng control sa mga taong involved. Ang mga dating biktima ko ay naging loyal followers na susundin ang lahat ng utos ko. Si Rosa ay naging isa sa mga pinaka-effective na recruiter ko. Hindi ko na nakaya ang pagbabasa. Tumingin ako kay Ka Elias. Ka Elias, ibig sabihin, serial killer si Teniente Gimo? Hindi, sagot niya. Hindi siya pumapatay ng mga tao. Ginagawa niya silang mga immortal, katulad niya. Ang problema lang ay nawawala ang kanilang free will sa proseso. Pero yun pa rin ay masama. Masama ba ang pagbibigay ng eternal life sa mga tao? Tanong niya sa akin. Masama ba ang pag-rescue sa mga tao sa kamatayan? Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kakaibang look na nakita ko sa mga litrato sa bahay. Doon ko napagtanto na si Ka Elias ay hindi ordinaryong apo ni Gimo. Ka Elias, tanong ko ng dahan-dahan, kailan kayo namatay? Tumawa siya ng malakas. Namatay? Anak, hindi pa ako namamatay. Kasama ko si Lolo Gimo nung gawin niya ang huling ritual noong 1952. Mula noon, hindi na kami tumatanda. Naramdaman kong hindi ako makahinga. Ibig sabihin, buhay pa si Teniente Gimo. Oo, anak, at nakabantay siya sa iyo simula pa noong nagsimula kang magtanong tungkol sa kanya. Bigla kong narinig ang tunog ng mga yabag na bumababa mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ang mga yabag ay mabagal pero mabigat, parang galing sa isang mataas na tao. Ka Elias, bulong ko. Sino ang bumababa? Si Lolo Gimo, sagot niya nang nakangiti. Gusto niyang makita ang taong nagsisiyasat tungkol sa kanya. Nakita ko ang isang anino sa hagdan na bumababa ng dahan-dahan. Ang figure ay matangkad at manipis, pero may kakaibang aura na nakakaramdam mo kahit na hindi mo pa nakikita ang mukha. Dr. Salazar. Narinig kong tinig na galing sa anino. Ang boses ay malalim at parang galing sa isang malakas na speaker. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ako makagalaw sa takot. Ang figure ay patuloy na bumababa hanggang sa makita ko na ang mukha niya. Si Teniente Gimo ay mukhang nasa 50 dekada pa rin kahit na dapat ay nasa 120 dekada na ang edad niya ngayon. Ang kanyang mga mata ay kulay abo at ang kanyang ngiti ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Umupo ka, sabi niya. May kwento akong sasabihin sa iyo. Naupo ako sa upuan na tapat sa kanya. Ang kanyang presensya ay nakakamangha
pero nakakatakot din. Ang mga tao, nagsimula niya, ay nagsasalita ng masasamang bagay tungkol sa akin dahil hindi nila naiintindihan ang ginagawa ko. Tingin nila masama akong tao dahil ginagawa ko ang mga taong ito na immortal. Pero sir, tanong ko, ang mga tao ba na ginawa ninyong immortal ay gusto ba nila yun? Sa simula, hindi. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagiging grateful sila. Nakikita nila na hindi na nila kailangan mag-alala sa sakit, sa pagkakamatay o sa pagiging matanda. Pero ang kanilang personality ay isang bagay na sumasama lang sa mortality. Putol niya sa akin. Kapag naging immortal ka na, hindi mo na kailangan ang mga emosyon na gumugulo sa isip mo. Nagiging mas focused ka sa mga importanteng bagay. Habang nagsasalita siya, nagsimula akong makaramdam ng pagkakaantok. Ang kanyang boses ay parang may hypnotic effect na nakakaramdam ko na nagiging heavy ang mga mata ko. Dr. Salazar, patuloy niya, ang dahilan kung bakit kita hinayaan na makita ang lahat ng ito ay dahil gusto kitang maging parte ng aming grupo. Hindi po ako... Shhh, sabi niya. Hindi mo pa naiintindihan ang advantages ng pagiging immortal. Makakagawa ka ng research na walang deadline. Makakakuha ka ng knowledge na hindi makakakuha ang ibang mga tao. At higit sa lahat, makakasama mo kami sa pag-help sa ibang mga tao na maging katulad natin. Naramdaman kong nagiging mas mabigat ang mga mata ko. Ang paligid ay nagsimula ng maging blurry. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Tanong ko. Ginagawa ka naming ready para sa ritual, sagot ni Ka Elias. Huwag mag-alala, hindi masakit. At pagkatapos, magiging mas happy ka kaysa sa ngayon. Pero sa kabila ng drowsiness na naramdaman ko, may parte sa utak ko na lumalaban. Naalala ko ang mga kwento na narinig ko tungkol sa mga nawawalang tao na naging mga follower ni Jimo. Ginamit ko ang natitirang lakas ko para tumayo at tumakbo papunta sa pinto. Pero nakita ko na nakatayo dun si Rosa, ang babaeng estudyante na narinig ko sa mga alamat. Pero ang Rosa na nakita ko ay hindi yung Rosa na inilarawan sa mga kwento. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang ngiti ay parang artificial. Nakatayo siya sa harap ng pinto na parang guard. Rosa, tawag ko sa kanya. Rosa, tulungan mo ako. Tiningin niya ako nang walang expression. Bakit kita tutulungan? Masaya naman ako dito. Walang problema, walang stress, walang takot sa kamatayan. Pero ikaw ba talaga yan, Rosa? O naging ibang tao ka na? Ako pa rin ito, sagot niya. Pero mas better version na ako ngayon. Nakita ko na papalabas kami sa bahay. Si Teniente Gimo ay naglalakad sa likod ko at si Ka Elias ay hawak ang aking braso. Parang walang choice ako kundi sumama sa kanila. Dalhin natin siya sa silid, sabi ni Gimo. Doon natin gagawin ang ritual. Doon ko napagtanto na ang locked room na nakita ko kahapon ay ang lugar kung saan ginagawa ang mga ritual. At ang umiiyak na babae na narinig ko ay isa sa mga recent victims na hindi pa tuluyang naging converted. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba?
Subscribe na. Ika-6 na kabanata. Hanggang ngayon, nakita ko na nasa loob na kami ng locked room. Ang silid ay puno ng mga kakaibang simbolo sa mga pader. At may isang malaking altar sa gitna na may mga stains na kulay dark red. Ang amoy sa loob ay mix ng incense at isang metallic scent na nakakaduwal. May nakita akong isang babaeng nakaupo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at mukha siyang nasa maagang 20. Siguro siya yung umiiyak na narinig ko kahapon. Sino siya? Tanong ko. Si Maria, sagot ni Ka Elias. Nandito siya simula noong nakaraang buwan. Hindi pa siya ready para sa ritual. Hindi pa ready? Ang iba kasi ay mas matigas at malakas ng loob. Paliwanag ni Gimo. Kailangan namin antayin na maging mahina muna ang resistance nila bago namin gawin ang ritual. Si Maria ay isa sa mga taong medyo matagal makonvince. Tiningin ako kay Maria. Maria, gusto mo bang umalis dito? Tumango siya ng mabilis. Oo, kuya. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko, pero hindi nila ako pinapayagan. Bakit hindi ninyo siya pinapayagan na umalis? Tanong ko kay Gimo. Dahil once na makita mo na ang mga lihim namin, hindi ka na pwedeng bumalik sa normal na mundo, sagot niya. Dalawa lamang ang pagpipilian. Maging parte ng grupo o manatili dito habang buhay na hindi ka naman magiging immortal. Sagot ni Ka Elias. Napatigil ako. Ibig sabihin, ang mga taong hindi pumapayag sa ritual ay nagiging mga preso dito. Hindi sila preso, defensive na sagot ni Gimo. Sila ay mga guests na nagstay ng mas matagal. Nakita ko sa mga mata ni Maria ang desperasyon. Naiintindihan ko na siya ay nandito na ng mahabang panahon at hindi niya alam kung kailan siya makakalabas. Gimo, sabi ko, hindi ito tama. Hindi ninyo pwedeng pilitin ang mga tao na maging katulad ninyo. Bakit hindi? Tanong niya. Binibigay namin sa kanila ang pinakamahalagang bagay na pwedeng makuha ng isang tao, ang buhay na walang hanggan. Pero kininikuha ninyo ang kanilang kalayaan. Ang kalayaan ay isang ilusyon lamang, sagot niya. Ang mga mortal ay nag-iisip na may kalayaan sila. Pero ang totoo ay alipin lamang sila. Alipin sila ng kanilang mga takot. Takot sa kamatayan, takot sa sakit, takot sa pagiging matanda. Inaalok namin sa kanila ang kalayaan mula sa mga takot na yan. Habang nagsasalita si Gimo, naramdaman kong nagiging mas mahina ang katawan ko. Parang may drug na slowly pumapasok sa sistema ko. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Tanong ko. Ginagawa ka naming ready para sa ritual. Sagot ni Ka Elias. Sa loob ng ilang minuto, magiging parte ka na ng aming pamilya. Pero may narinig akong ingay mula sa labas ng bahay. Parang may mga sasakyan na huminto sa driveway. Sino yon? Tanong ni Gimo. Lumabas si Ka Elias para tingnan. Pagbalik niya, mukha siyang nag-aalala. May mga pulis sa labas, sabi niya. Kasama nila si Mang Totoy. Nakangiti ako sa loob-loob ko. Naalala ko na sinabi ko kay Mang Totoy na kung hindi ako lumabas ng bahay pagkatapos ng 1 oras, magpo-police station siya.
Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ka Elias. Wala, sagot ni Gimo. Hayaan mong pumasok. Showtime na. Narinig namin ang mga yabag na papasok sa bahay. Maya-maya, may kumatok na sa pinto ng silid. Pulis! Buksan ang pinto! Binuksan ni Ka Elias ang pinto. Nakita ko ang 3 pulis na nakatayo sa labas, kasama si Mang Totoy. Nandito po ba si Doktor Salazar? Tanong ng isa sa mga pulis. Nandito siya, sagot ni Gimo. Okay lang siya, nag-uusap lang kami. Nakita ng mga pulis si Maria sa sulok. Sino yang babae? Bakit nakatali siya? Hindi siya nakatali, sagot ni Ka Elias. Nandito siya sa sarili niyang gusto. Pero nakita ng mga pulis ang mga stains sa altar at ang mga kakaibang simbolo sa mga pader. Nagsimula silang magsuspicious. Sir, sabi sa akin ng isa sa mga pulis, okay po ba kayo? Mukhang may nangyayari dito na hindi normal. Sinubukan kong sumagot pero naramdaman kong nahihirapan akong magsalita. Parang may blocker sa utak ko na hindi ako makapag-isip ng malinaw. Okay lang po ako, sagot ko. Pero alam kong hindi convincing ang boses ko. Nakita ng mga pulis na may mali. Sir, kailangan namin kayong dalhin sa station para sa questioning. Hindi siya pwedeng umalis, sabi ni Gimo. May important na usapan pa kami. Hindi po choice yun, sir, sagot ng pulis. Kailangan namin siyang dalhin para sa kanyang safety. Bigla na lamang, naramdaman kong bumabalik ang lakas ko. Parang nawala ang effect ng drugs na ginawa sa akin. Pulis, tawag ko. Tulungan ninyo ako. May ginawa silang masama sa akin. At may babae pa dun na prisoner nila. Nakita ko sa mga mata ni Gimo ang galit. Hindi mo dapat ginawa yun, Doktor Salazar. Pues ginawa ko na, sagot ko. At hindi ako magiging parte ng grupo ninyo. Nakita ko na nagsimula nang lumabas ang mga pulis kasama si Maria at ako. Pero habang naglalakad kami palayo sa bahay, narinig ko ang boses ni Gimo na sumisigaw sa amin. Hindi pa tapos ang kwento, Doktor Salazar, sigaw niya. Makikita mo pa ako. Nang nakasakay na kami sa police car, nakita ko sa side mirror na nakatayo pa rin si Gimo sa pinto ng bahay. Nakangiti siya pero hindi yung ngiti ng taong natalo, kundi yung ngiti ng taong alam na may susunod pa. Nang nakabalik na ako sa Maynila, hindi ako mapalagay sa mga susunod na araw. Gabi-gabi na naginginip ako tungkol sa bahay ni Gimo. Sa mga panaginip ko, nakikita ko si Rosa, si Maria, at ang iba pang mga biktima na naging parte ng grupo ni Gimo. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga panaginip na nakikita ko si Gimo na nasa Maynila, naghahanap sa akin. Nagsimula akong magsulat ng lahat ng nangyari sa akin sa isang journal. Gusto kong ma-document ang lahat para sa mga susunod na mananaliksik na mag-attempt na imbestigahan si Gimo. Pero sa kabila ng lahat ng isinulat ko, may parte sa akin na nagsasabi na hindi pa tapos ang kwento. Isang gabi, habang nagsusulat ako sa aking journal, nakatanggap ako ng isang liham na walang return address. Binuksan ko ito at nabasa. Doktor Salazar, hindi pa tapos ang aming usapan. Ang ginawa mo sa bahay namin ay hindi maganda. Pero hindi kami galit sa iyo. Naiintindihan namin na takot ka lang. Pero gusto naming ipaalala sa iyo na kapag nakita mo na ang mga lihim namin,
hindi ka na pwedeng manatiling normal na tao. Makikita mo pa kami at sa susunod na pagkikita natin, sana mas ready ka na sa opportunity na ino-offer namin sa iyo. Ang dugo ay bumabalik sa nagmula dito at ang mga taong nakakita sa katotohanan ay hindi na pwedeng magkunwaring hindi nila nakita. Makikita mo pa namin, Dr. Salazar. T. Guimo. Pagkabasa ko ng liham, biglang nag-blackout ang lahat ng ilaw sa aking bahay. Nakatayo ako sa dilim at narinig ko ang tunog ng mga yabag na papalapit sa aming bahay. May kumatok sa pinto 3 beses. Mabagal pero malakas. Dr. Salazar, narinig kong boses na galing sa labas. Boses ni Rosa. Buksan mo ang pinto. May ipapakita kami sa iyo. Hindi ako kumibo. Nanatili akong tahimik sa loob ng bahay. Alam namin na nandyan ka, sabi ng ibang boses. Sika Elias. Hindi mo pwedeng takasin ang katotohanan na nakita mo. Narinig ko ang tunog na parang may bumubukas na bintana sa ikalawang palapag ng bahay. May pumasok sa bahay ko. Dr. Salazar, narinig kong boses ni Guimo na galing na sa loob ng bahay. Nandito na kami. Ang huling naalala ko ay ang tunog ng mga yabag na pababa sa hagdan at ang boses ng isang babaeng hindi ko kilala na nagsasabi, "Welcome sa pamilya, Dr. Salazar." Pagkatapos nun, naging black lahat. Ang huling entry sa journal ni Dr. Elias Salazar. Kung nabasa ninyo ang journal na ito, ibig sabihin ay nakahanap kayo ng paraan para mabasa ang mga isinulat ko. Pero babala ko sa inyo, huwag ninyong ipagpatuloy ang research tungkol kay Teniente Guimo. Hindi siya alamat, hindi siya katang-isip. Siya ay isang tunay na nilalang na nabubuhay pa hanggang ngayon kasama ang lahat ng mga taong ginawa niyang parte ng kanyang grupo. At kapag nagsimula kayong magtanong tungkol sa kanya, makikita ninyo siya. At kapag nakita ninyo siya, hindi kayo pwedeng magkunwaring hindi ninyo siya nakita. Ang dugo ay bumabalik at ang mga katotohanan ay hindi pwedeng maging alamat ulit. Salamat sa pagbabasa, pero sana hindi ninyo ginawa. Dr. Elias Salazar o ang naging Dr. Elias Salazar. P.S. Kung nakikita ninyo ang mga kandilang umilaw na walang dahilan sa inyong bahay o nakakarinig kayo ng mga tunog na galing sa wala, ibig sabihin ay nakita na kayo ni Guimo at malapit na siyang bumisita sa inyo. At sa muli, bago natin tapusin ang video, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-comment ng inyong mga karanasan, at i-share ito sa pamilya o kaibigan mo na mahilig sa misteryo. At mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga kwentong atin itatampok na paniguradong magpapatindig ng inyong mga balahibo. Sa muli, ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ninyo ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Pero bago kayo matulog ngayong gabi, tingnan ninyo muna kung may mga kandilang umilaw sa inyong paligid na hindi ninyo sinisindihan. Baka nandyan na si Teniente Guimo